Paano nga ba maiiwasang ma-injure ang ating mga mata ngayong bagong taon? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung paano natin iingatan na ma-injure ang ating mga mata ngayong bagong taon. Tara, let's discuss! Ngayong bagong taon ay hindi lang handaan ang dumarami. Kasama na dito ang pagtaas ng mga kaso ng mga naaaksidente, lalo na yung mga firecracker-related injuries. Taon-taon ay may pasyenteng pumapasok sa emergency room, hindi lang dahil sa napaso ang kamay ang problema, kundi pati na rin ang pagkawala ng paningin. At ang mas masakit, ang karamihan sa mga kasong ito ay preventable. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin kung paano nga ba nasasaktan ang ating mga mata sa mga paputok, ano yung mga karaniwang pwedeng mangyari at pinsala, paano ito maiiwasan, at kung ano yung mga pwedeng gawin kapag nangyari ito. Unahin natin ang isang mahalagang punto. Ang mga mata natin ang isa sa mga pinakasensitibo at pinakadelikadong parte ng ating katawan na pwedeng tamaan ng paputok. Isipin nyo, yung mga mata natin ay parang kamera, kaya lang walang matinding proteksyon sa harap nito. At kapag may pumutok ay may tatlong bagay na pwedeng makasira sa ating mga mata. Ang init, ang puwersa ng pagsabog at yung mga lumilipad na debris. At kahit maliit lamang ang paputok, ay sapat na ito para mag-cause ng matinding pinsala sa mata. Marami kasi ang nag-iisip na ang pwede lang makapinsala sa ating mga mata ay yung mga malalakas na paputok lamang, tulad ng super lolo, boga, at iba pa. Pero sa totoo lang, karamihan sa mga kasong ito ay dulot ng mga maliliit na paputok tulad ng watusi, lucis, at piccolo na siyang pwedeng makasira sa ating mga mata. May mga kaso na ang simpleng pagsindi ng paputok ay nag-cause ng pagkabulag dahil mas maaga itong pumutok kaysa sa inaasahan. May mga kaso naman na hindi yung nagpapaputok ang nadisgrasya or naaksidente sa mata, kundi yung mga nanonood lamang sa tabi. Isa sa mga pinakakaraniwang injury sa mata ay yung tinatawag na corneal burn or corneal abrasion. Ang cornea ang pinakaharap na dome-shaped na parte ng ating mga mata na dapat ay transparent or crystal clear. At kapag natamaan ito ng init o kaya ng piraso ng paputok, ay pwede itong magkaroon ng pagkagasgas or sugat dito. O di kaya ay pwede ring masunog yung pinakaharap na layer ng cornea. At ang mga simptomas na pwedeng maramdaman ay matinding hapde or sakit, pagkapula, pagluluha, at hindi maimulat ang mga mata dahil sa matinding hapde. At kapag hindi ito nagawan ng paraan kagad at naalagaan ng tama, ay pwede itong mag-lead sa impeksyon sa cornea na pwedeng mag-cause ng permanenteng peklat or pamumuti sa cornea na pwedeng humarang sa paningin at mag-cause ng pagkalabo or pagkabulag. Next naman ay meron ding pwedeng maging mas malalang pinsala na tinatawag na hyphema or pagdurugo sa harap na parte ng mata sa loob nito. Ito ay kadalasang dulot ng blunt force mula sa pagsabog. Kapag may hyphema ay madalas lumalabo ang paningin na kadalasan pwede ring makita na may pagdurugo doon sa loob ng mata. At delikado ito dahil pwede itong mag-cause ng pagtaas ng pressure sa loob ng mata na pwedeng makasira sa optic nerve at mag-cause ng permanent damage at paglabo ng paningin. Next naman, mas malala pa sa hyphema ay yung tinatawag na open globe injury, na kung saan nagkaroon ng butas o kaya napunit ng tuluyan ang mismong eyeball. Ito ay isang medical emergency. Sa ganitong sitwasyon, kailangan kagad itong matahi dahil pwedeng magtagasan or lumabas yung mga laman sa loob ng mata na pwedeng mag-lead sa pagkabulag. Pero minsan, kahit maoperahan or maisara ang mata, ay pwede pa rin mag-cause ito ng matinding damage sa loob ng mata
na pwede pa ring mag-cause ng pagkabulag. Pero kahit hindi na maibalik ang paningin, mas importante pa ring maisara ang iyong eyeball para hindi ito mag-lead sa infection at mag-lead sa mas matinding komplikasyon na pwedeng kumalat hanggang sa ating mga utak. Sa mga ganitong kaso, ang paputok ay pwedeng direktang tumama sa mata na nag-cause ng pagkasira nito. O kaya may mga piraso ng metal, kahoy o plastic na pwedeng pumasok sa loob mismo ng ating mga mata. Maraming pwedeng maging damage ito sa mga iba't ibang parte ng mata sa loob nito na talagang magkukos ng permanenteng pagkabulag. Bukod sa mga injuries na obvious na pwedeng makita sa harap ng mata, ay meron ding mga aksidente na pwedeng matamaan or madamage ang loob ng mata tulad ng retina na normal naman pag tiningnan sa harap. Pwede magkaroon ng pagdurugo sa loob ng mata o di kaya ay retinal detachment na pwedeng magreklamo ang pasyente ng paglabo ng paningin, may mga anino or shadows na nakikita o di kaya parang may kurtinang nakaharang sa kanyang mga paningin. Ang mga ganitong pinsala ay kadalasan hindi kagad napapansin sa simula at lalabas na lamang ito pagkalipas ng ilang araw. May video na ako about retinal detachment na pwede nyo nang panoorin para sa mas komprehensibong discussion about sa sakit na ito. Isa pa sa mga madalas na biktima ng firecracker-related eye injury ay ang mga bata. Madalas kasi silang walang proteksyon, mausisa, at kadalasan hindi pa alam ang pwedeng maging damage nito sa kanilang mga mata. Minsan sila pa'y nagbibigay ng puputok sa mga matatanda o di kaya ay pupulot ng mga nasindihan na paputok na wala silang kaalam-alam na pwede itong sumabog at mag-cause ng pinsala sa kanilang mga mata. Ito ang dahilan kaya napaka-importante ng adult supervision kapag merong mga paputok. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinaka-importante, kung paano ito maiiwasan. Ang pinaka-safe na payo ay syempre, huwag na lang kayo magpaputok. Maraming alternatibong paraan para mag-celebrate ng New Year nang hindi nagpapaputok. Tulad ng pagbusina, torotot, o di kaya malalakas na music. Pero kung talagang gusto nyong magpaputok, ay siguraduhin na ito ay legal, may safe na distance kapag ito ay sisindihan, at magsuot ng protective eyewear. Maraming maaartehan dito, pero ito ang protection mo para hindi ma-damage or matamaan ang iyong mga mata. Huwag na huwag nyong hahawakan o kaya sisilipin yung mga paputok na sinindihan na hindi pumutok. Maraming na-aksidente dito dahil ang nangyayari ay akala nila patay na yung paputok. Pero pag nilapitan nila ito, ay saka lamang ito sa sabog. Turuan ang mga bata na wag lalapit sa mga paputok, pumutok man ito o hindi. At bilang mga magulang o kaya mas nakakatanda, ay responsibilidad natin na bantayan at protektahan sila. Ngayon, kung sakaling magkaroon ng aksidente, ay dapat malaman nyo rin yung mga dapat at hindi dapat gawin. Kapag tinamaan ng paputok sa mata, ay wag na wag nyo itong kukusutin. Dahil hindi natin alam kung ano ang damage na pwedeng nangyari at kung nabutas or nawasak ito, ay pwedeng mas mapalala kapag ito ay kinusot. Wag na wag maglalagay ng kahit anong gamot na pamatak or ointment na hindi naman nireseta ng inyong mga doktor. Kung meron man kayong makitang nakabaon sa mata, ay wag na wag niyong subukan na tanggalin ito tulad ng paggamit ng tiyane para lang mawala ito. At kung may dugo kayong makita, ay wag niyong pilitin na linisin ito sa loob ng mata. Kung meron namang chemical o di kaya pulbos na tumama or pumasok sa loob ng mata, ay siguraduhin na mabanlawan ito ng malinis na tubig or saline water habang papunta kayo sa ospital. Ang pagdaloy ng tubig or saline water ay dapat tuloy-tuloy at malinis. Ang oras ay mahalaga at kailangan ito maidala kagad sa emergency room. Sa lahat ng firecracker-related eye injuries ay dapat takpan ito ng malinis na gasa, huwag itong diinan at dalhin kagad sa pinakamalapit na emergency room. Mahalagang tandaan na ang ilang pinsala sa mata ay hindi kagad halata at masakit. May mga pasyente na akala nila ay okay lang sila, pero kinabukasan ay nagsisimula na itong lumabo.
Kaya kahit mukhang minor lamang ang injury, ay dapat maipacheck nyo kagad ito sa inyong mga ophthalmologists. Mas mabuting magpatingin kagad kaysa magsisi sa huli. Sa huli, ang layunin ng video na ito ay hindi para takutin kayo, kundi para ipaalala na dapat protektahan nyo ang inyong mga mata at ang paningin ninyo ay napaka-importante. Isang segundo na saya sa pagpapaputok ay pwedeng ang kapalit ay permanenteng pagkabulag. Ang bagong taon ay mas masaya kapag buo ang pamilya, ligtas ang lahat, at malinaw niyong nakikita ang inyong mga mahal sa buhay. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, ay ishare nyo ito lalo na sa mga magulang at sa mga bata. Mas mainam pa rin ang pag-iwas kaysa ang sagamutan. At sa usapang paningin, ay minsan wala tayong second chances. Ingat po tayong lahat at salubungin natin ang bagong taon ng ligtas at malinaw ang paningin. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na kung ano yung mga pwedeng epekto ng firecrackers sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video, and Happy New Year!